Alright, so what's up mga man? Bale ngayon mag-install tayo nitong Nai 3 Plus Pro Music na horn relay. So yan, ito yung mga musical horn na naririnig natin usually sa mga malalaking truck. So napakadali lang i-wirings nitong relay na to mga man. Bale, tatlong linya lang ang i-connection natin dito. Yun yung kanyang positive, may relay na siguro. yung output, at saka yung manggagaling sa horn switch natin. So ang una nating i-connection dito mga man ay yung kanyang horn switch. So yun yung pupunta sa ating negative or sa black wire nung Nai 3 Plus Pro Music. So hanapin natin yan dito sa harness nung switches sa manubela. Yan. Kung hahanapin nyo pala yon, dapat naka-positive yung inyong tester. Kasi ground ang nagpapagana sa ating horn switch, no? So, yun. Once na mahanap nyo na, i-connect nyo yun sa color block nung Nai 3 Plus Pro. So, yun. Nakita nyo, di ba, umilaw yung ating tester nung tinest natin yung kanyang horn switch. So after niyang horn switch, ang next naman natin dito ay yung output and yung power or yung positive. So kung mapapansin nyo, dito natin kinuha sa fuse box niya. So yung naka-open na relay na yan, yan yung original na linya dyan yung original na linya ng kanyang busina. So dyan natin mahanap yung power, yung output, and yung connection nung sa horn switch. Kaso yung sa horn switch doon na natin kinuha sa kanyang manubela kasi mas malapit doon. So yan, no, mapapansin nyo. Yan yung positive. And yung isa dyan, yun yung output. Yan, pinagre-recta ko siya. Kaya tumutunog. Bale, itong sasakyan kasi na to, binago na nila yung linya. Pero nahanap natin yung original niyang linya. So yan, binalik natin sa original. Bale, yung relay na yan, hindi na yan gumagana. Ang relay na gumagana na dito yung Nai 3 Plus Pro Music. So nilagay lang natin yung relay para ipitin niya yung wire na nilagay natin, sinut natin sa socket. So yan, i-layout na natin. Bali yung blue dyan, yun yung output, and yung brown, yun yung power or positive. So, yun, ganun lang kadali yun. For example naman, gusto nyo gawaan ng bagong linya or hindi nyo mahanap yung original na linya, pwede naman kayo gumawa na lang ng bago nyang linya. So, maglilinya kayo ng bago. Mamaya bibigyan ko kayo ng diagram para hindi kayo malito. Kung ano yung mga materyales na pwede nyo nyong gamitin. So, ayan, i-connection na natin yung power. Bali, yung brown, yun yung positive natin na nanggaling sa fuse box. So, nakadaan pa rin yan sa fuse holder. Yan. Lalagay natin yan sa red wire. Then, yung next dyan, yung kulay blue. Yun yung output. And yung kulay brown yung color blue and brown na nanggagaling sa Nai Pro, output yung dalawang yun. So, doon yung pwede nilagay yung mga accessories. Usually, nilalagay nila yun sa busina and yung isa sa ilaw. Hindi ganito yung kulay niya. Kaya medyo nahirapan ako. Ilang tones yun? Ganito rin, parehas na parehas. Ay, hindi, 8 lang ata yun. 12 kasi yun. Baka dun. May yellow siya eh. Yellow yung positive niya. So, bali yan, titest muna natin siya dito sa test light natin. Ayan, no. Gumagana na yan.
Mura na lang yan sa Shopee. Magkano nga? Nasa 300 plus na. Mura na. Kabitan mo rin yung motor mo ng ganyan, no? Sa Christmas. Mm. Maganda rin pag sa daan. So ayan, na connection na rin natin yung papuntang busina. So tetest na rin natin to. Isang pindot lang yun. Hindi, hold yun. Ay, yung hold mo Oo. dapat. Kung isang pindot lang. Tulog mo Wala. kasi. Hindi, meron yan. Pero pip, ganun lang din. Mm. Yan, ganun lang. Pero pag hinold mo, ayan. Yan. Yung kwan mo pa, Lolo ko yung busina. kulang ng isang So yung extrang brown na yan, yan yung papunta rin sa output na sabi ko. Kung hindi nyo naman i-connection sa busina or sa ilaw, i-cut nyo na lang and tapean nyo para iwas ground. Alright, so na-connection na natin tong Night 3 Pro Plus mga man. So titestingin na natin to. Bale, re-recta lang muna natin yung kanyang horn switch. Kasi wala pa yung manubela niya. Yan. Naka-quick release kasi to. Yun. So ganito lang kadali yung wiring diagram nito mga man kapag mag-install kayo. So sundan nyo lang yan. Pinaka-importante dyan, maglagay kayo lagi ng fuse holder sa kukuhanan nyo ng live wire. Para iwas sunog sa wirings once na nag-ground. So mare-recommend ko na pagkukuhanan nyo ng live wire ay yung sa ilalim ng ating manubela. Kasi usually may fuse box doon. So, dun hanap kayo ng live wire and pwede naman itapping nyo na lang yung wire dun. Pero mas maganda pag gagamit kayo nitong piggyback fuse. Itong papakita ko dito. Ito ang ginagamit ko eh. So, 2-in-1 to na fuse holder. Para di na kayo mahirapan. Yan. So, once na nagamit mo na yan, ililinya mo lang yun papunta sa positive ng Nipro. And next, kukunin mo yung sa horn switch. Yun yung papunta sa kulay black. Pag once na nalinya mo na yung dalawa, all goods na yan. Ang last na doon, maglilinya ka papuntang output. So, depende kung gusto mo ilagay sa ilaw or sa busina mo. And yung color brown dyan sa Nipro natin, extra output lang yun. So, for example, naputol yung kulay blue, pwedeng doon kayo kumuha ng linya. So, yun lang.